sa nakikita namin, sa observation namin, at yung nature at yung character ng soil dun sa area, there's a big possibility na i-declare na namin na no-build zone yung lugar. Posibleng hindi na pabalikin ang mga residente sa lugar na tinamaan ng gisad-surong landslide dahil nananatiling delikado ang kondisyon ng lupa. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, may nakita ang mga otoridad na mga crack at stress sa lupa sa itaas ng apektadong lugar. Dahil dito, pinalikas na ang mga nakatira sa isa pang bahay sa malapit sa landslide area, habang inutusan na rin ng alkalde ang mga kawani na suriin ang mga building permit ng mga bahay sa paligid. Delikado yung bahay na yun kasi may nakita kaming mga nakita na namin na mga stress na yung soil doon sa taas. May mga cracks na kami nakita doon. Kaya pinalikas na natin yung mga bahay doon. Samantala, ipinaalala ni Magalong na bagamat maraming lugar sa Baguio ang nakikitang hazard area, hindi agad nangangahulugan na kailangang paalisin ang lahat ng residente. May mga engineering solutions naman aniya para sa ilang hazard area, pero mahalaga ang tamang pagpaplano, structural design at pagkuha ng building permit bago magpatayo ng bahay. So, kailangan talaga na sa ating mga kababayan dito, dito sa Baguio talagang high-risk area po to. Kaya yung mga pagpapatayo natin ng mga structures, dapat talagang planuhin natin mabuti. Mayroon kayong architectural design, mayroon kayong electrical design, mayroon din kayong sanitation plans, technical plan. Basically, kumuha po kayo ng building permit para sigurado po na ligtas po yung inyong bahay at maayos at matibay. Matapos ang landslide sa gisad-surong, patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kondisyon ng lupa, lalo na sa mga bahaging may nakitang crack at stress. Sa ngayon, inaabangan ang mas malawak na pag-aaral ng mga eksperto bago formal na maglabas ng desisyon kung idideklara bilang no-build zone ang apektadong lugar. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.